Breaking news, Kong Marcoleta hinarang at pinigilan magsalita sa 6.352 trillion budget ni Tamsal. Medyo natahimik ako dun. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Mainit! Pasok! Ito ang balita Ayan ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila binulabog ng bagong henerasyon party list representative Congresswoman Bernadette Herrera ang Kamara de Representantes tungkol sa nasabing kontrobersiyang trilyong budget ng Kongreso at tila harap-harapang natusta at nasabon si Stella Gimbo sa interpellation. Sagi party list representative Rodante Marcoleta tila Ayun si Herrera, no? Ang galing nun, no? Siya talaga yung ba? Dito natin nakikita na hindi lahat ng congressman ay parang tumututol o kumukontra o merong masamang hidden na agenda, etc., etc. 'Di ba? Para lumalabas na yung mga yung mga siguro hindi na sila makatiis, 'di ba? Parang ano ba nangyayari ngayon? Ano na ba nangyayari sa mundo natin ngayon? 'Di ba? Kaya bilib ako sa mga congressman na gano'n. Katulad din ito ni Kong Marcoleta. Isa din 'yan sa kinabibiliban ko. Pinasag na ang katahimikan at ang buong katotohanan at may isiniwalat patungkol sa nasabing House Plenary Deliberation on Proposed Budget 6.3 trillion pesos National Budget for 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang nakakagulat. Kapapasok lang na balita sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta matapang na ibinunyag at isiniwalat na hinarang at pinigilan pala siya ng House leadership na makapagtanong sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion pesos national budget para sa taong 2025 sinimula noong September 16, 2024. Ayon pa sa inilabas na report online ng marami sa ating mga kababayan, grabe na talaga ang House of Crocs. Takot na takot talaga silang masabon ni Kong Marcoleta. Hindi pa sila nakontento sa ginawa nila sa Vice President Sara Duterte na tinapyasan ng budget. Halatang halata na talaga ang korupsyon sa loob ng Kongreso. Pati si Kong Marcoleta, hinarang nila. Kung wala silang tinatago, dapat pinayagan nilang makapagsalita si Kong Marcoleta. Tama yun! 'Di ba? Kung wala talagang tinatago, dapat talaga ispayagan nilang magsalita si Kong Marcoleta. Kaya ganyan siguro na sinasabi na hinarang siya. Alam naman nila yung karakas ni Kong Marcoleta. Na kapag may nasisilip siyang hindi magandang bagay na nangyayari, siguradong itinatanong niya, inuusisa niya. Yun eh. Parang ang nangyayari kasi nito, natatakot sila sa kung ano ang makikitang butas ni Kong Marcoleta sa nangyayari. Kasi kung hindi ka natatakot sa kanya o hindi ka natatakot sa mga ginagawa mo, kung alam mo namang tama sa sarili mo, bakit ka matatakot? Bakit mo haharangin? Bakit nyo haharangin? 'Di ba? Bayaan nyo silang magtanong. Magtanong kayo ng magtanong. 'Di ba? Magsawa kayo magdamag maghapon. Importante is wala akong ginagawang hindi maganda. Ngayon, kung may nasisilip si Kong Marcoleta o nagtatanong siya o nag-uusisa siya, siguro is nandoon yung sinisigurado lang niya o talaga bang totoo yan o talaga bang ganito, kung saan ganito, ganun siguro. MG, kaya pala wala si Kong Marcoleta sa nasabing hearing. Hinarang at pinigilan pala siya ni Tamba at Saldi. Kung nagkataon na nakapagsalita si Marcoleta, mag-walk out na talaga si Stella Gimbo.
Hindi niya kaya si Marcoleta, matalino at walang tinatagong baho. Di tulad nila at Kongreso na paligiran na talaga ng buayang sobrang ganid sa pera at kinakain lang ang pera ng taong bayan. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Alam nyo ito, no? Yung parang yung Congress, no? Parang ano, ewan ko ba, parang nagkasira-sira na tong mga... Hindi, di ba? Parang ayun na yung nagiging tawag sa kanila. Di ba? Ganun, mga crooks, di ba? Parang, para sa akin, kung ako yung, ano, kung halimbawa, congressman ako, parang mahihiya ako eh. Mahihiya ako sa sarili ko. Kahit ano, wala naman akong ginagawa. Hindi naman ako kasali dyan eh. Pero pag sinabi, oh, congressman ka, isa ka sa mga crooks. Di ba parang, ang sakit naman sa akin nun, wala naman akong ginagawa. Di ba? Kumbaga, nadadamay ako sa ginagawa ninyo. Di ba? Pero ito si Marcoleta, is pinapakita niyang hindi ako kaanib. Hindi ako kasama sa inyo. Hindi lahat ng congressman ay ganun. Parang pinapatunayan niya. At sinasabi niya sa sarili niya na merong isang congressman na naninindigan na katulad ko. 'Di ba? Yun ang mga uulitin natin yung salitang transparent. Kasi yan nga yung hinahanap ng iba dyan sa Kongreso. Maging transparent. Dakdak sila ng dakdak ng ganun pero hindi naman sila nagiging transparent sa sarili nila. Siguro naman kapag si VP Sara is napatunayan at malinis na talaga lahat ng mga records niya, lahat ng mga pondong nakukuha niya, siguro it's time naman na kayo naman yung maglabas. 'Di ba? Huwag nyo na hintayin yung panahon na maging presidente si VP Sara tapos siya yung pumiga sa inyo. Hindi, totoo yan. Malamang ko, yung mga ginagawa kay VP Sara ganyan, pag si VP Sara nanalo, magba-backfire sa kanila lahat yan. Sigurado, re-raise baka ni VP Sara tong mga to. Yung mga sumisita sa kanya, yung mga nanggigipit sa kanya, sigurado yan. Siya naman ang bubulat-lat sa mga yan. Ganun yun eh. Kumbaga ngayon, syempre, pwede kayong ganyan. Pihin nyo siya, dikdikin nyo siya. Kahit nasa posisyon si VP Sara, ang ano naman kasi ngayon ang may control ngayon, syempre, administrasyon. Alam naman natin, kanino pa ba kakapit yung mga yon? Lalong-lalo na yung mga kalaban ni VP Sara, yung kalaban ng mga Duterte, syempre sa administrasyon. Alam naman nila na kalaban ni VP Sara o ng mga Duterte ang administrasyon. Siguro hindi naman si Bongbong ang kalaban, mismong kalaban ng kalaban. 'Di ba? Para sa akin, hindi ko pinagtatanggol si PBBM. Pero eto lahat ng nangyayaring ito, 'di ba? Lahat ng nangyayaring ito, mayroong taong nakokontrol dito eh. May kumokontrol dito, sigurado ako. Hindi mangyayari tong bagay na to kung walang mga tao o taong nang himasok dito, kaya nagkagulo-gulo to. 'Di ba? Merong taong nang himasok dito. 'Yun ang tingin ko diyan. Kasi kung si PBBM lang siguro, hindi magiging ganito eh. Kung siya may sarili siyang decision sa sarili niya, kung siya lang, siguro hindi eh. Pero para sa akin, merong parang tao na parang may control ng ball game na to, 'di ba? Kayo mga katunay, napapansin nyo rin ba? Talaga ni na Martin and Saldico ang national budget. Silang dalawa maghahati ng kickback mula sa 6 trillion na budget. Kaya minamadali nilang ipasa iyan para wala ng usapan o tapyasan na mangyari. Kukulangin ang target nilang kickback if ever bawasan pa ang national budget. Plus balato pa ni Stila Gimbo, rag to riches dyan sa pangbansang budget. Magpapayaman lang ang mga alagad ni BBM at Lisa Kong. Wala nang aasahan ng mga Pilipino sa bangag na presidente na mas pinili pa na pakisamahan ng mga oligarko. Kailangan na talagang makialam ng AFP at suporta ng taong bayan. Lulugmok lalo sa kahirapan ng Pilipinas. Ay grabe, grabe na talaga nangyayari ngayon. Kung totoo man yan o hindi o anuman, grabe. Yang mga pondo-pondo na yan, nakaka-depress kung iisipin mo. Nagpapakahirap kang magbigay ng buwis, no? Binabawa sa pinagtatrabahuhan mo, nanggagaling sa dugot pawis mo, sa pinaghirapan mo, para makapag-ambag ka para sa bansa natin, para makatulong sa pangangailangan ng bansa natin, tapos mababalitaan mo ganyan-ganyan lang ang nangyayari. Kaya ang dami-daming gustong tumakbo talaga bilang politiko. Napakarami talaga.
Kahit nga minsan yung iba, kahit mga mukhang baliw-baliw na yung nag-aano ng ano. Yung mga nag-aano ng ano, yung mga tatakbo, yung pinapakita na COC, ano pa COC? Certificate of Candidacy, di ba? COC parang laro eh. Nakikita mo, di ba, parang may mga something yung ibang umaano. Kasi syempre, iba eh. Pag nandiyadyaan ka eh. Di ba? Ang hirap kasi dyan makakita talaga ng tao na bayan muna ang isipin. Lahat yan, kapag kakandidato pa lang, sasabihin yan, bayan muna. 'Di ba? Re-resolbahin natin ang problema ng taong bayan, yung mga pangako na pwedeng makapambudol ng tao. 'Di ba? Pero talaga, bihira ka makakakita ng politiko na kapag nanalo na, yung salitang sinabi niya nung tumatakbo siya ay hindi magbabago. 'Di ba? Para sa akin, ang nakikitaan ko ng ganun, no, si VP Sara, meron pa akong ibang nakikita. Hindi ko na, no need to mention na. Kasi mas gusto ko kayo na mismo mga katunay ang makakita. 'Di ba? At kung sino-sino, i-comment nyo kung sino-sino, 'di ba? Kaya ang daming tumatakbo kahit sa ang posisyon diyan. 'Di ba mantakin mo minsan, magkano lang naman ang sweldo? O magkano lang naman sweldo niyan? 'Di ba? Pagpalagay 100,000, 'di ba? 50,000. O pagpalagay mo 200,000. Hindi para ano eh. Hindi para masyadong expensive yung ano mo, yung buhay mo, yung parang masyadong maalwal, 'di ba? Pwera na lang siguro kung talagang mayaman na mayaman ka. 'Di ba? Tapos tumakbo ka ng ganyan. 'Di ba? At sa dami ng droga. Unquote, narito ang full video kung saan binasag na ni Congressman Rodante Marcoleta at sinabi sa publiko na hinarang pala siya at pinigilan ng House leadership sa Kongreso. Panoorin ang full video. Setyembre 16, uumpisahan ang pagde-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sana ng pakapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman po kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay do sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. Yun ang kinatatakot nila, yung gagawing pag-uusisa ni Kong Marcoleta. Syempre, di ba? Pag may lalabas na ganyang mga ganyang kaperahan, di ba? Ayaw na namin na marami pang tanong. Ayaw namin ng marami pang usisa at paliwanag. Di ba? Parang ganun yan eh. Kapag pinasukan ni Kong Marcoleta to, nako, baka kung ano-ano pa mahalukay niyan. Ganon, kaya siya hinaharang. Kaya talaga, diyan ka, kilala ka na namin, alam na namin yung gagawin mo. Di ba? Grabe. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay. Sapagkat sila po ang pinaka-representa ng aming party list. Ito yung Sagip party list. 1-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahihirap. Ngunit, dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun. Nako, sinisimulan na nila ng ganyan. Nako, parang baka ikaw naman Kong Marcoleta ang mapag-initan nila. 'Di ba? Lahat.
Parang parang nangyayari, bawal ang may kontra sa amin dito. 'Di ba? Kami ang hari, kami ang siga rito, 'di ba? Bawal kayong magtanong sa amin. Parang ganun. Ano ba nangyayari ngayon? Grabe, hindi ko expected na ganito ang mangyayari talaga. No? Kala natin magkakaroon ng malaking pagbabago na yung mahirap, medyo magiging maayos, yung kahirapan natin mareresolba, 'di ba? Kaso hindi. Yung pagbabago na sinasabi, wala akong makita. Ewan ko ba dun sa iba yung sinasabi na malaki daw pagbabago ngayon? Oh. Sabi, laki ng pagbabago ngayon eh. 'Di ba? Maganda ang ano ngayon. Oh, malaki talaga pagbabago ngayon. Malaki pagbabago kasi ang gulo-gulo eh. 'Di ba? Alam nyo yung awayan ng dilawan tsaka ng mga ano dati, 'di ba? Hindi naman ganito kalala. 'Di ba? Kasi dakdakan lang sila eh. Wala silang personalan, wala silang tanggalan, walang hulihan. Tapos may nagsabi pa nga sa akin, may nag-comment ibalik ko lang. Yung nangyayari daw sa mga Duterte ngayon is karma. Karma daw. Dahil sa ginawa ni Tatay Digong kay Lenny. Hello. Paano ginawa ni Lenny? Paano ginawa ni Tatay Digong kay Lenny? Walang ginagawa si Tatay Digong kay Lenny. Talagang since day one, inis na sila o galit kay Tatay Digong sa ginagawa ni Tatay Digong. Ang tanong naman, 'di ba, nung vice ba si Lenlen, meron ba siyang nagawa? 'Di ba? Meron ba siyang nagawa gaya ni VP Sara? 'Di ba? Kumilos ba siya ng ganun? Meron ba? Wala. Napapanood ko 'yun, natapos lang ang term sa pambabatikos kay Duterte. Wala na ako ibang nakita. Puro ganun na lang. Lagi na lang Duterte. Habang si Tatay Digong na sinisita-sita is nagtatrabaho. 'Di ba? At saka hindi sila ginaganyan ni Tatay Digong. Hindi sila pinapakulong, hindi sila hinuhuli, hindi sila inaano, walang ginagawa sa kanila, hindi sila ginigipit. Pero ngayon iba ang nangyayari, sobra. Kaya hindi ko masasabing ano yung karma ng mga Duterte yung ginawa kay Lenlen noon. Talagang marami lang talagang galit sa mga Duterte dahil sa ginagawa nilang pamamalakad. Dahil ayaw nila ng mga nanlalamang sa kapwa. 'Di ba? Yun ang kinaayawan nila at yun ang kinatatakutan ng iba na ayaw na nilang magbalik uli. 'Di ba? Ano ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Oo. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority dahil po konti lang sila. Kami ng mga majority na yun, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan. Wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang do sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang cheque ito? Kailangan kasing masagot ng Sa eleksyon. diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yung sa Kung tutuusin, kung gagamitin niyang halaga na yan, napakalaking tulong yan. Kung talagang doon mapupunta. O hindi naman sinasabi na anuhin nyo, ha? Yun lang yung parang sinasabi ni Kong Marcoleta rin, di ba? Maraming matutulungan yan. Sana nawa.
Doon talaga mapunta. Ano ang kailangang masagot dito sa bawat budget Oo. na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga Yun. kabayan natin Tama. hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, Kasi hindi matatapos ang kahirapan dito sa bansa natin hanggat maraming crooks na naglilingkod sa kanilang mga sarili. Hindi ko sasabihin naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa mga sarili. Kaya hindi tayo umaangat eh. Laging sinasabi kapag eleksyon, sama-sama tayong aangat. Ang susi sa pag-angat ng tagumpay ng mga Pilipino, ng taong bayan, ang unang-una mong wawalisin dyan, yung mga crocodile Dundee. Oo, yun muna. 'Di ba? Kasi kapag nawala yung mga yun, sigurado, ang mga Pilipino, ang bansa natin ay magiging maayos. Mintak-mantakin mo, di ba, yung mga Pilipinas, kasama sa most corrupt country. Ay, nabalitaan akong ganun. Grabe. Nakakahiya tayo sa ibang bansa kung ganun man ang tingin sa atin. 'Di ba? isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng direkto ang problema. Kaya yung gusto ni Marcoleta. Hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sanang usisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations, walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging benepisyaryo nung batas na yon. Hindi umuusad, walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission, walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa, at sila magsisimula, kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Ngayong napaka-importante nito sapagkat Kaya nga sinasabi ko ayaw nilang bigyan ng pagkakataon na magtanong sila kung Marcoleta tungkol dyan. Kaya kung malinis yan, kung malinis man yan, di ba? Wala silang dapat ikatakot o iiwas. Di ba? Pwede naman nilang sagutin, para sa mga Pilipino yan, para sa tulong makabawas tayo ng kahirapan. Ganun lang naman kasimple. O kung may mga tanong pang iba, kayang-kaya nilang sagutin yan. Di ba? Pero bakit iniiwasan? Di ba? Hindi naman dapat iwasan yan eh. Hindi ka dapat matakot kay Kong Marcoleta kung malinis naman ang hangarin at paggagamitan. 'Di ba? Ganun yun. ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas, matatag ang pananampalatayang paniwala sa Diyos. Na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakalas, silaban po natin ang katwiran. Salamat. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre ang ating butihing congressman na si Kong Marcoleta. Ayan kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.